Hello mga ka-YouTube, welcome to Jer's Case Vlog. Good day po sa ating lahat. Ngayon po ay nagtanggal po tayo ng alternator. Dahil ang problema po nito mga ka-YouTube ay yung charging niya, nag-overcharging. Kaya na-trace natin na mayroong putol doon sa stator na konektado doon sa diode plate. Kaya ito binaklas natin. So ang gawin natin ito ngayon ay papalitan natin, tatanggalin natin itong puwitan alternator na kasama itong stator assembly at pati yung diode plate nya. So meron naman tayo ditong luma na pwede pa magamit, na okay pa itong stator nya, nakasama yung voltage regulator at saka yung diode plate assembly. Kaya yun ang ipalit natin ngayon. So yan, nabaklas na po natin. Linisin natin muna itong commutator nya, yung dalawang groove dyan na parang bronze. Yan ang commutator. Dyan po lumalapat yung carbon brush natin sa ating voltage regulator or IC type na voltage regulator. So nilinis natin siya ng sandpaper na fine, yung number 1000, para smooth yung commutator natin, para hindi magaspang yung paglapat ng ating carbon brush. So yan, kinabit na po natin dahil may spare tayo. Kinuha natin sa kabila na alternator. Yan, ipinifix na po natin. Kailangan ang pag-fix po natin yan ay pantay po yung pagsalpak. At pati yung paghigpit niya, kailangan po balanse. Balanse yung bawat bolt. Para po balance din po yung pagpasok ng ating rotor doon sa stator niya sa loob. Yan, higpitan po natin siya ng balance para hindi po sasayad yung cooling pan niya. Cooling pan niya doon na nakakabit sa dulo, yung sa may shafting, sa ating rotor. Yan, babalik na po natin yung voltage regulator. Yan po voltage regulator, yan po ano po control sa ating voltahe habang nagkakarga yung alternator natin. Yun po ang nag-control ng voltahe sa ating charging na papunta doon sa ating baterya. Na pag na-detect ng voltage regulator na mahina na po o bumaba na yung wala na po sa minimum yung ating charge, ating baterya, automatic po yan siya nagcha-charging sa magitan ng ating voltage regulator. Pag na-reach na po na yung maximum na voltahe dun sa ating baterya, automatic na po siya mag-stop yung pag-charge niya papunta sa baterya. Kaya importante po yan, yung voltage regulator. Marami pong dahilan na mag-overcharging o nag-undercharging. Isa pong basihan dyan, yung ating voltage regulator. Yan, ipinifix na po natin. So yun lang po mga ka-YouTube. So paki-like na lang at subscribe sa ating channel para pag mayroon po tayong bagong video na related po sa electrical ay may update po kayo. Maraming salamat po.